Kumusta katupa? Maraming salamat dahil nandito ka. So dahil may nag-request sa atin na tutorial kung paano gumawa ng isang kanta, kung paano makabuo ng isang kanta. Kaya sa video na ito mga katupa, bibigyan ko kayo ng tips and steps kung paano gumawa ng isang kanta. Para sa inyong kalaman, hindi rin ako isang professional na composer ng isang kanta, pero ibabahagi ko sa inyo kung paano bumuo ng isang kanta based on my experience, kung paano ako nakagagawa ng isang kanta, although hindi siya ganong perfect, but malay nyo, matapos nyong panoorin yung video na ito ay makagawa kayo ng isang kanta na mas maganda pa sa ginagawa kong kanta at sa mga professional na composer. Huwag na nating patatagalin mga katupa. Let's start! So yan mga katupa, unang-unang gagawin natin para makabuo tayo ng isang kanta, kailangan natin ng inspirasyon. Syempre mga katupa, paano tayo makabubuo ng isang kanta kung wala tayong inspirasyon? Kaya nga gumagawa tayo ng isang kanta dahil yun ang inspirasyon natin, yun ang nasa puso natin. Kasi ang isang music, yan ay expression ng ating soul. Speaking of inspiration mga katupa, in my case, I'm inspired by the love of God. Pwede ko siyang idaan sa pamamagitan ng isang kanta. Ngayon, meron na tayong inspirasyon. Susunod, isusulat natin kung ano yung inspirasyon na yon. Ngayon, paano isusulat yung isang kanta? Sa pagsulat ng kanta, mga katupa, ay para ka lang din gumagawa ng isang tula. Yung kanta, yan ay tula na nilalapatan lamang ng isang tono. Gagawa tayo ng isang tula. It's either malaya or gusto nyo may sukat at tugma. Pero syempre, mga katupa, alam naman natin na mas maganda pakinggan yung isang tula kapag may sukat at tugma. Sa pagsusulat natin ng isang lyrics ng isang kanta, ang nakapaloob dito, mayroon syempreng verse, pwedeng mayroong pre-chorus or refrain. So, depende yan sa sumusulat ng kanta. Kung gusto niya lagyan ng pre-chorus na part or diretso na ng chorus, kayo na ang bahala doon. Merong bridge. Kung gusto niyo na mayroong bridge yung isang kanta na gagawin ninyo, pwede ninyong lagyan. May mga bridge na maikli lang, isang linya lang. So, pwede na din yon. Then, meron din mga bridge na bilang ng taludtod ay kagaya din sa may verse and then chorus. Sa bawat saknong mga katupa, pwede kayong sumulat ng 3 na taludtod. Pwedeng 4, pwedeng 5. Kayo na ang bahala doon. Ngayon, halimbawa natapos ka na sa pagsusulat ng lyrics ng isang kanta, ang susunod natin gawin, syempre lalagyan na natin siya ng tono. Ito yung part na mahirap mga katupa. So, ano-ano ba yung mga paraan sa paglalagay ng tono sa isang kanta? May iba na yung paglalagay nila ng tono ng sinulat nilang kanta, ginagamitan agad ng gitara. Sa paglalagay natin ng tono mga katupa, napakahalaga ng key. So yung key yun yung kung anong chords or family chords ang bagay sa boses mo. Ngayon, pagka gusto mo nang lapatan yung ginawa mong kanta, mag-strum ka lang. Halimbawa, yung gagawin mong kanta ay slow. Yan, hindi siya mabilis, kaya slow. I-identify mo ngayon kung anong pwedeng strumming pattern ang maaari mong gamitin. Siyempre kapag sinabing slow, hindi yun mabilis. Ibig sabihin mabagal. So yung strumming na gagamitin natin, siyempre mabagal din. Halimbawa yung down, up, up, down, up, up, down. Halimbawa ganyan yung tempo ng gusto mong gawing kanta. Ngayon, pwede mong laruin muna yung chords para mapakinggan mo, malaman mo, makita mo, mahanap mo kung ano ang pwedeng tono na mabubuo mo. Ngayon, ito yung problema mga katupa. Sa ganitong paraan, ang problema, minsan, nagkakapare-pareho yung tono sa buong kanta. So, halimbawa mga katupa, may ginawa akong ditong lyrics ng isang kanta. Ngayon, lalapatan ko siya ng tono gamit yung pagigitara agad. Mag-iimbento tayo ng tono habang nagigitara. At syempre mga katupa, kapag nasa verse pa lang tayo, hindi pa siya agad-agad mataas. Yun ang tatanda natin. So, pag nasa verse tayo, hindi agad dapat tumaas yung ating tono dahil pag pumasok tayo ng chorus, mahihirapan tayo kasi tataas pa ng tataas. So, halimbawa may sunod ako ditong kanta, hindi ko pa ito nalagyan ng tono talaga. Nyari, gusto ko na mabagal. Lalaroin ko lang yung chords hanggang sa malaman ko kung anong pwedeng tono. Pwedeng sabayan yung himig. Yan.
Yan, makabubuo kayo dyan ng tono. Habang ginagawa nyo yan, makabubuo kayo ng tono, then pwede nyo siyang ayusin kapag hindi kayo nasatisfy sa tono. Pero mahalaga dito mga katupa, gamitan nyo ng puso. Dahil yung paggagawa rin ng tono mga katupa, yun ay nakabase sa damdamin. So kung ano yung lyrics ng kanta, yung emotion dyan, kailangan akma sa gagawin nating tono. Halimbawa kung yung lyrics na ginawa mo ay nasasaktan ka, yung damdamin mo parang lugmok na lugmok ka, syempre yung tono mo dyan, hindi pwedeng masaya. Kailangan yung atmosphere or yung emotion ng tono, babagay doon sa ginawa nating kanta. At tip ko sa inyo mga katupa, pagbasehan ninyo yung ibang kanta, huwag nyong gagayahin yung mismong tono, pagbasehan ninyo kung paano nabuo yung kabuuan ng isang kanta. Pwede tayo kumuha doon ng idea, basta't wag lang natin gagayahin yung tono mismo dahil hindi na yon composition, yun ay plagiarism. Basta mga katupa, sabay-sabay nyo lang yung tono ng isang gitara, makukuha nyo yung gusto nyong tono doon. Basta maging aware lang kayo na hindi magkapare-parehas yung tono sa entire song kasi nangyayari talaga yon. So, ano yun nyo lang, tingnan nyo lang na maigi. And damdamin ninyo yung lyrics na kanta. Matutulungan kayo dyan sa paggagawa ng tono. Halimbawa, magko-chorus na tayo sa ating kanta. Siyempre, pataas na yon. Sa kapitan ng lahat. Then, kapag nagkamali kayo, parang hindi kayo medyo pumangit yung tono, yan, nangyayari talaga yon na minsan, yung pag-jump ng tono, pagtaas ng nota at pagbaba, minsan hindi naging maganda. So, i-identify ninyo, determine ninyo yung kung ano yung dapat ayusin. Then may pangalawang paraan kung paano lalapatan ng tono ang ginawa mong kanta. Kung kanina, yung gitara yung sasabayan natin habang ini-strum natin yung desired na tempo, yung paraan naman na ito, lalapatan mo ng tono yung ginawa mong kanta without using muna ng instruments. Yan, halimbawa, invento ka ng tono. Na 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 na. At ito, last mga katupa, napakahalaga nito. Last tip. Don't forget to record your draft. Dahil limitado lamang ang ating memory, kailangan nating i-record yung ginagawa nating tono dahil baka mamaya malimutan mo, sayang yung pinaghirapan mo. Kaya napakalaga mga katupa, i-record natin yung ginagawa nating draft para hindi natin makalimutan once nakakantahin na natin ng buo. At isa pang last mga katupa, i-practice mo yung ginawa mo ng kanta, buuhin mo na din yung chords sa buong kanta. Kung ano yung chords ng bawat lyrics. So papakinggan nyo lang mga katupa sa pamamagitan ng inyong tenga. Siyempre papakinggan sa pamamagitan ng tenga kasi hindi naman pwedeng pakinggan sa pamamagitan ng mata. Yun lang mga katupa, yun lang yung mabigay ko sa inyong tips and steps kung paano gumawa ng isang kanta. I hope mga katupa na nakatulong sa inyo ang video na ito at don't forget to like this video at kung gusto mo pa mapanood yung mga bagong tutorials, pindutin lamang yung subscribe button at yung bell notification para updated ka sa mga bagong videos na i-upload natin sa channel na ito. Pindutin mo na yung subscribe button para updated ka sa mga bagong videos na i-upload ko. God bless you mga katupa and all the glory belongs to God.